Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Welcome back dito sa ating channel mga ka-friendships. By the way, kamusta na kayong lahat? Sana okay, maganda at masayang araw natin ngayon. Naku mga ka-friendships, no, kung napapansin niyo man ang aking boses, pagpasensyahan niyo na mga ka-friendships dahil hanggang ngayon, may ubot sipon pa din ang lola ninyo. Pero mga ka-friendships, don't worry, dahil ipapangako ko na itatawid natin ang ating video na maayos at maganda ang ating pagpapaliwanag at presentasyon ng ating content. Pero hiling ni Lola ninyo na magstay naman kayo sa ating video, panoorin ninyo mula simula hanggang dulo dahil alam kong isa ka sa mga nagpapa-reclass o kaya kung hindi man ngayon, baka next year, magpapa-reclass ka. Dahil kailangan natin ang ating content ngayon, mga ka-Frenchies, lahat ng mga nasa public school teachers, mga ka-Frenchies, or DepEd. So, katabi ko ang aking laptop at yung sample computation dahil guide ko ito para sa pagpapaliwanag sa inyo, mga ka-Frenchies. By the way, nakalimutan ko, pero alam ko na nabasa niyo sa ating title at ating thumbnail. Pag-uusapan natin ang PPST COI, Classroom Observation, isa sa mga criteria sa reclassification sa Expanded Career Progression System for Public School Teacher. So ngayon, kung nalilito ka kung paano computing ang ating classroom observation or demonstration teaching, yes, magde-demo po tayo on the spot. Well, prepared ang LP kasi meron tayong tinatawag mga friendships, no, dito sa part na to, na criteria na to, ay meron siyang general guidelines for demonstration teaching. Merong magkakaroon ng pre-observation, merong actual observation at may post-observation. Kaya mga ka-French, basahin natin ang DepEd Order number 20, Series of 2024 at DepEd Order number 24, Series of 2025, just released last August. So, iyon po din ay ang ating references ng ating content. So, in-shortcut lang natin kasi ang nakakapagod talaga manood ng super haba ng mga video. Kaya dito, allotted lang siya sa ating computation ng COI, sa PPST COI, Classroom Observation, Demonstration Teaching. Yes, dapat nating paghandaan dahil ang Classroom Observation, siya ang may pangalawa sa pinakamataas na points. Kasi ang may una, ang may pinakamataas na 30 points ay yun yung performance. Yun yung ating isang taong IPCRF. So, kung paano kino-compute, panoorin nyo ang video na yon bago ito. Kasi nagawan ko na siya ng explanation paano kino-compute ang ating performance para mapaghandaan ang maximum possible points makuha nating 30 points. Kaya yon, basta ready tayo at pinaghandaan, di ba? Kung pag sinasabing pinaghandaan mga ka-friendships, ay ginagawa mo bilang isang teacher, trabaho ng isang teacher, di ba? Basta, ganun yun. Dito tayo, kasi uubuhin man tayo ngayon. Mga ka-friendships dito sa classroom observation, ang competition na ay points equals COT rating. Inom tayo ng lemon mga friendships kasi inuubo tayo. So nako, pasensyaan nyo na kasi hanggang ngayon may ubo pa rin tayo. Ayan. So, ang formula ay points ng COI, COT rating over highest possible COI score times WA. Yung sa taas kayo na yung COT rating, yun yung ibibigay sa inyo na rate or rating ng inyong assessor o kaya observer o kaya
Sino man, kung sino man, ano mang tawag sa kanila sa inyong division. Yung observers, di ba? And then, ang pinakamataas na kaya nilang ibigay ay 40 points. Yung 40 mga ka-friendships ay yun na yung perfect score sa demo. Alam kong kaya natin yun abutin dahil may time ka kasing mag-ready, paghahandaan kasi mga friendships. And then, weight allocation ay 25. So, yun yung after ma-compute mo yung COT rating doon, ay yun na yung i-times natin sa weight allocation. Ibig sabihin, out of 25, ilan ang nakuha mo. Okay? So, dito mga ka-friendships, meron tayong tinatawag na career stage line. Career stage line, meron tayong T1 to T3, stage 2, T4 to T7, stage 3, yun yung mga MT1, MT2, yung stage 4, yun yung master teacher 3 to 5. So, may tinatawag silang beginning, proficient, highly proficient, meron silang distinguished. So, yung beginning, yung career stage 1, 30 points ang highest possible score natin sa COT. Sa ano naman, sa proficient teacher, 4 to 7, 35 points. And then, sa highly proficient, MT1 to 2, 40 points. And then, sa distinguished naman ay 45. So, bakit kanina highest possible ang pwedeng ibigay sa atin sa assessor or COT observers? Kasi ito si applicant siya ay applying for MT1 position. So, kung MT1 position ka, 40 points ang possible na highest makuha natin sa COT observers, di ba? So, ngayon, galingan natin. So, weight allocation, ganun pa din 25. Magkaiba nga lang siya sa number of points sa position na a-applyan natin. So, vacant position MT1, highly proficient si applicant. And then, ang result ng kanyang classroom observation rating ay 36. 36 po ang pinagkasunduang points na ibigay sa kanya. Then, highest possible noon, ang ibigay sa kanya ay 40. Mataas ba si 36? Yes. 36 over 40, 4 mistakes lang, di ba? So, mataas na yon. And then, weight allocation, 25. So, i-replace lang natin, papalitan lang natin yung formula na COT rating sa taas na 36 over 40 kasi yun po yung highest possible makuha niya kasi master teacher po ang ina-applyan niya for MT1 position. So, highly proficient. And then, after mo makuha ang quotient doon sa 36 divided by 40, yung quotient na yon i-multiply natin sa 25 which is weight allocation. So, after nun, mayroon ka ng product. Yung product na yon tulad dito, after ma-multiply si 36 divided by 40 to 25, the result is 22.5 points. Malaki or maliit ba sa 22.5? My answer is yes. Ang mali niya is 2.5 lang, over 20. So, 22.5 over 25, malaki ang score niya sa classroom observation. PPST, Classroom Observable Indicators. So mga ka-friends, ganun po ang computation ng ating PPST, Classroom Observation Indicators, Classroom Observation, or Demonstration Teaching natin. Okay, again lahat tayo, kung ano ang position na applyan natin, T2, T3, T4, T7, MT, katong position man yan, lahat tayo ay magde-demo teaching.
So, kung hindi nyo naintindihan ang ating explanation, nako, panoorin nyo ulit ang ating video para mas lubusin nyo maintindihan. Panoorin lang hanggang lahat ay mag-sink in sa ating minds. So, thank you so much. Sana mga ka-friendships ay supportahan niyo ako lagi, mahalin niyo ako ang channel natin, at panood kayo sa iba't ibang mga video. Thank you so much. Bye! Huwag kalimutan, gigugbaw kamutan nan!